can help me, Jesus alone. Verse 2. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make all my troubles quickly and end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. 3. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He of my cares and sorrows will share. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Verse 4. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, I must tell Jesus. Sorry. What? Over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Amen. So, tayo po natin ng tayo at tayo po magbasa ng salita ng Diyos. Jeremiah chapter 19 po. So, Jeremiah chapter 19. Okay? Bible reader. Ano na lang, mabag. Nandiyan na po pa kayo sa Jeremiah chapter 19. Sa email na lang po, nandiyan na po kayo. Amen. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa 14 at 15. Jeremiah chapter 19, verse 1. Thus saith the Lord, Go and get a potter's earthen bottle, and take of the ancients of the people, and of the ancients of the priests. And go forth into the valley of the son of Hinnom, which is by the entry of the east gate, and proclaim there the words that I shall tell thee. 3. Verse 3. And say, Hear ye the word of the Lord, O King of Judah, and inhabitants of Jerusalem. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring evil upon this place, the which whosoever heareth his ears shall tingle. Because they have forsaken me, and have estranged this place, and have burned incense into other gods, whom neither they nor their fathers have known, nor the kings of Judah, and they have filled this place with the blood of innocents. Verse 5. They have built also the high places of Baal, to burn their sons with fire for burnt offerings unto Baal, which I have commanded not,
nor speak it, neither came it unto my mind. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that this place shall be no more be called Topheth, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. Verse 7. And I will make void the counsel of Judah and Jerusalem in this place, and I will cause them to fall by the sword before their enemies, and by the hands of them that seek their lives, and their carcasses will I give to be meat for the fowls of the heaven, and for the beasts of the earth. And I will make this city desolate, and in seeing everyone that passeth thereby shall be astonished and amazed because of all the plagues thereof. Verse 9. And I will cause them to eat the flesh of their sons and the flesh of their daughters, and they shall eat every one the flesh of his friend in the siege and straitness, wherewith their enemies, and they that seek their life shall strengthen them. Then shalt thou break the bottle in the side of the man, and go with thee. Verse 11. And shalt say unto them, Thus saith the Lord of hosts, Even so will I break this people and this city, as one breaketh a potter's vessel, that cannot be made whole again, and they shall bury them in Topheth, till there be no place to bury. Thus will I do unto this place, saith the Lord, and to the inhabitants thereof, and even make this city as Topheth. Verse 13. The houses of Jerusalem, and the houses of the kings of Judah, shall be defiled as the place of Topheth, because of all the houses upon whose roofs they have burned incense unto all the hosts of heaven, and have poured out drink offerings unto other gods. Sabay-sabay po tayo sa 14 and 15. Ready, read. Then came Jeremiah from Topheth, whither the Lord had sent him to prophesy, and he stood in the doors of the house, and said to all the people, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will bring upon this city, upon all her towns, all the evil that I have pronounced against it, because they have hardened their necks, that they might not hear my words. Okay, let's bow our heads and pray po. Lord, thank you po sa gabing na to. Thank you po sa safe travel po na papunta po kami sa church na to. Lord, please help us na maintindihan po ang preaching po mamaya. Please, tulungan niyo po si Pastor na use him and help him na ma-preach po ng mabuti yung word niyo po. Lord, please help niyo po yung moderator po na explain po this na mabuti. Please help us a understanding mind na maintindihan po to. And please give us a worshiping mind and please help us avoid destruction. Just let me pray. Amen. Ako po na po kayo. Very good. Okay, Jeremiah chapter 19. Okay, konting explanation lang po, no? Pero malaman sana itong Jeremiah 19. Okay, Jeremiah 19 verse 1, mabilisan na lang po ang kwento. Okay, sa verse 1 po, inutusan ng Panginoon si Jeremiah na magdala ng isang, anong tawag doon? Palayok, parang something like that. Okay, palayok. O, pero gawa po siya sa bote. Pero gawa siya ng potter. And then, inutusan ng Panginoon si Jeremiah na tawagin ang mga matatanda, Asian. Matandang people ng mga taga-Israel, pati po yung mga matatandang priest din. Okay? Then, ginather po sila sa Valley of Hinnom. Okay? Or Topheth. Ginather sila doon. And then, thank you. And then sa verse 3, okay, sinabihan ng Panginoon, or sinabi ni Judah na sinabi ni Jeremiah na kinausap ako ng Panginoon at ito ang kanyang sinabi. Verse 4, okay, sa verse 4, kayo ng mga taga-Israel, ang lugar kung saan tayo tinipon ng Panginoon, dito nyo nagsunog ng incense. Ano yung ibig sabihin nun, Pastor? Sa Israel po kasi, meron silang mga sinusunog na incense. Ang ibig sabihin po nun, yun ay pag-worship sa Panginoon. Ngunit yung dito sa verse 4, yung incense na sinunog nila ay hindi para sa Panginoon, para sa other gods. Okay? Ano pa?
sinunog, marami din silang dugo ng mga inosenteng bata na pinatay doon sa Valley of Tophet. Okay? Or sa Valley of Hinnom, the son of Hinnom. Doon sa Tophet din na yan, sa lugar din na yan, kung saan sila dinipon ng Panginoon, verse 5, nagtayo sila ng altar, okay? Or lugar para kay Baal. Okay? Pag si Baal po ay isang Diyos-Diyosan ng mga Gentiles. Okay? So, nagtayo sila dyan, ginawa nilang Diyos si Baal. So, nagalit ang Panginoon sa kanila. So, sobrang galit ng Panginoon sa verse 7, okay, hahayaan ng Panginoon na sila ay mamatay gamit yung sword ng kalaban. Okay, matalo. At yung kanilang katawan ay pagkain ng mga hayop. So, walang maglilibing sa kanila. Sa verse 9, imagine nyo po itong sa verse 9. Ito ang pinakamatindi. Sa verse 9, I will cause them to eat the flesh of their sons and the flesh of their daughters. Sa galit ng Panginoon, gugutumin sila at ang kanilang gagawin ay kakainin nila ang kanilang mga anak. Nangyari na yan, Pastor? Yes, nangyari na po yan. 2 Kings chapter 6, ipitin niyo po yan, babalik po tayo dyan. Okay, 2 Kings chapter 6. Nangyari na yan, Pastor? Yes po, nangyari na. Okay, 2 Kings chapter 6 verse 24. Okay, tigas ang ulo eh. 2 Kings chapter 6 verse 24, sana po nandiyan na kayo. And it came to pass after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his hosts and went up to besiege Samaria. Samaria po ay part po yan ng Israel. And there was a great famine in Samaria. And behold, they besieged it until an ass head was sold for 80 pieces of silver. Yung ulo ng donkey, binibenta na ng 80. Pag sinabi pong score is 20 yon. Pag score, 24 times 20 is 80. 80 pieces of silver na po ang presyo ng ulo lang. Tapos, binibenta na rin yung dove's dung. Poop po ng dung. Yun na yung binibenta para kainin nila. Imagine niyo po yan, 5 pieces of silver. Verse 26, and as the king of Israel was passing by upon the wall, they cried a woman unto the king, saying, Help, my lord, O king. Verse 27, and he said, If the Lord do not help thee, when shall I help thee? Sabi ng king. Out of the barn floor or out of the winepress. So hindi ka tinulungan ng Panginoon, paano kita tutulungan? Sabi ng king. Verse 28, and the king said unto her, What aileth thee? And she answered, This woman said unto me, Give thy son, that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow. Verse 29, So we boiled my son, and did eat him. And I said unto her, To the next day, Give thy son, that we may eat him. And she had hid her son. Imagine niyo yung ganyan magalit ang Panginoon. Pastor, iba ba yung Panginoon nila sa Panginoon natin? Same. Same po ang Panginoon natin sa Panginoon nila. Kaya napipigilan ng Panginoon na gawin yan sa atin dahil namatay na si Jesus Christ para sa atin. Okay? Dahil namatay si Jesus Christ para sa atin, so yung habag ng Panginoon ay talagang nag-uumapaw. Okay? Ang sabi ng Ephesians chapter 2, let's open. Okay? Ephesians chapter 2 verse 4. Okay? Ephesians chapter 2 verse 4, ang sabi dyan, But God, who is rich in mercy, and for His great love, wherewith He loved us. Dalawa yan. Rich in mercy, great love. Kaya hanggang ngayon, hindi pa natin nararanasan yung naranasan ng mga taga-Israel. Okay, bakit ganun sila? Bakit ganun, Pastor? Ang Panginoon sa mga taga-Israel. Simply, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila sinamba siya na siya ay Diyos. Anong ginawa nila? Gumawa pa sila ng sarili nilang Diyos. Okay? Imagine mong kahihiyan or panghihiya
kay God yun. Kilala niyo na ako eh. Bakit pa kayo hahanap ng iba? Ang dami ko nang ginawa sa mga taga-Israel. Ang dami nang ginawa mirakulo ng Panginoon sa kanila, pero bakit ganun pa rin sila? Ayan, nagkalit ang Panginoon sa kanila. Okay? Then balik po tayo sa Jeremiah. Then, ang sabi dyan sa verse 10, okay? Break the battle, sabi ng Panginoon. Kasagin mo yung daladala mong palayok na yan. At sabihin mo sa mga taga-Israel na magiging ganito ang gagawin ko sa inyo. I-break ko rin kayo. Okay? To the point na hindi na kayo pwedeng ibalik. Okay? Ganun kalupit ang Panginoon sa kanila. Bakit yun ginawa? Verse 15. Bakit yun ang ginawa ng Panginoon sa verse 15? Dahil matigas ang inyong mga leeg. Ang ibig sabihin po nun is matigas ang kanilang mga ulo. Okay? At matigas ang ulo nila. Ang salita ko ay hindi nyo pinakikinggan. Sabi ng Panginoon. Ganon kalupit ang Panginoon sa mga taga-Israel. Bakit? Kasi sobra naman talaga ang katigasan ng kanilang mga ulo. Okay? So, talagang nasa biyaya tayo ngayon. Na talagang ang Panginoon hindi naparanas sa atin. Okay, pero pagkatapos ng grace period, pagkatapos ng ating time, doon ulit ibubuhos ng Panginoon ang kanyang galit. Kaya nga ang tawag sa tribulation period, okay, ang tawag po sa tribulation period ay Jacob's trouble. Okay? Trouble talaga ng mga taga-Israel ito. Kasi tayo, wala na tayo eh. Nandun na tayo sa heaven. Okay? Na-rapture na tayo. So, hindi na tayo mararanasan to. Okay? Ito po ay Jacob's trouble. Damay lahat yan, pati mga Gentiles. Okay? Damay-damay. And then, ang pinakamatindi na galit ng Panginoon, dito yan, the second coming. Battle of Armageddon, Judgment of Nations, lahat na yan. Ang pagbaba ng Panginoon ay talagang matindi. Okay? Yan po ang preview or Jeremiah chapter 19. Okay? So, tayo po'y dumako sa ating announcement. So, sa Sunday po, wala kami. And then, si Carlo Bro yung moderator mo. Pwede to. Pwede ako pumili dito. Okay, sige. So, wala kasi kami. No, Victor. So, si JL wala din. So, Jason at Victor, kayo ang magsa-song lead at magmo-moderator. Tsaka Bible reading. Baka Bible reading. So, si Jason siguro yung tawag doon? Papaawit. Okay, so si Victor ang Bible reader. Sa moderator. Si Carlo ang Bible reader. Okay, Sa sige. hapon na lang si Kuya. So si Victor na lang, wala namang hapon. Okay, so si Victor na lang ang moderator. Okay? Kaya no. Turo ko na lang kung paano mag-explain si Carlo. Okay, kung paano niya explain ng Jeremiah chapter 20. Okay. So, meron namang meron naman akong may tuturo sa kanya. Okay, so Jason, paawit, Victor, moderator sa Sunday. Okay? And, okay. Then, sa Friday po, ang alis namin, papuntang Antipolo, Rizal. And then, pag-pray niyo po, si Kuya Arnold, okay, na hindi naman siya ang mag-preach eh. Ang salita ng Diyos ang mag-preach. Para lang siyang mic na katulad nito. Wala naman itong ginagawa. Okay? Unless na lang nagabitin siya. Ganon din po si Kuya Arnold sa linggo. Okay? And then, sino po gusto magpasalamat sa atin this afternoon? Sige bro. Hindi ako nakauwi. Medyo na ako dito. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. Kanina po sa pag-iingat sa amin ni Pastor, nakapagbahagi po ng salita sa mga nakakulong. Medyo marami po sa dinalupihan. 12 yung lalaki, tas may babae pa. Ganon din po dun sa Hermosa 13. Napakarami po ng mga nakakulong ngayon na biktima po ng bisyo. Kasi nakapagbahagi rin po sa mga estudyante. Kanina nagkaroon po ng pribileyo na muli. Dati po ginagawa na namin ni Kuya Andy yun. Ngayon lang po ulit ibinalik na may ganon tsaka ni Kuya Alan. Pag-share po kami sa mga estudyante sa mga high school. Grade 12. Ayun, salamat sa Panginoon sa binibigay na
mga pagkakataon na gano'n. At salamat din sa pag-iingat kay Caleb doon sa school, sa duty niya. Ganoon din sa mga estudyante natin na bumabiyahe, na nagko-commute, tsaka yung mga nagdadrive kay Carlo. Sa mga nagtatrabaho, sa pag-iingat sa atin lahat ng Panginoon, sa katapatan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Yung po, patuloy ko po ibinabalik yung mataas na po isa po. Amen. Amen. Sige po. Yan po, may ano po tayo. May konting snack po tayo sa likod. Amoy ko to. Tikman nyo lang po yan. No? Privilege po yan ng mga umatin every Wednesday. Okay, tapos sabayan pa ng masarap na kape. Okay, at meron po gusto magpasalamat? Sige, Victor. Hindi ba hindi sa ito handa? Mine eyes have seen of glory of the coming of the Lord. He is tramping out the vintage where the grapes of war are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible-ship sword. He is through this marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. I had to see him by price of 100 circling crowns. They have built him an altar in the evening dew and downs. I can read the sentence by the demon flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never sound retreat. He is lifting up the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. In the beauty of the Lord, His Christ was born across the sea, with a glory in His bosom that transfigures you and me. As He died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Amen. Amen. Okay, so meron po gusto umawit, magpasalamat para sa Panginoon. Meron po ba? Okay, kung wala na po, tayo po ay dumako na sa ating lesson this evening. Okay, so nasa title of the saints pa rin po tayo, or titles of a believer. First title po natin is the saint. And then sabi po dyan, the saints have local church. Then 22 po tayo, saints who have people, or saints are people who have ministry. Okay? And then, so meron po tayo ministries, no? Ulit, ministry of the Word para sa atin, ministry of the Lord para sa Panginoon.
Pag sinabi pong ministry, trabaho. Okay, work. Work for the Lord. Work of the Word, para po yan sa atin. Work to the Lord, para po yan sa Panginoon. And work for the reconciliation, para sa unsaved. At dito na po tayo, ministry to the saints. Okay, para po yan sa mga fellow brethren po natin. Okay, ministry to the saints, para po yan sa fellow brethren po natin. Let's open Hebrews chapter 6, verse 10. Okay. Hebrews chapter 6, verse 10. Okay. Sabi po dyan, sana po nandiyan na kayo, Hebrews chapter 6, verse 10, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shown toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Okay? So pag tayo po ay minister to the saints, ay nagmi-minister na rin po tayo sa Diyos. Same. Okay? Ayon po yan sa Hebrews chapter 6, verse 10. 1 Corinthians 16, verse 15. 1 Corinthians 15, verse 16. Okay. 1 Corinthians 16, 16 verse 15. So, sabi po dyan, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Okay? So, meron pong ministry to the saints. At yan ang tamang addiction. Okay? Kung walang ibang addiction, hindi cellphone, hindi drugs, hindi kung anong bagay, ministry ang tamang addiction. Okay, Romans chapter 15. Romans chapter 15, verse 25. Okay, Romans 15, verse 25. Si Apostle Paul po yan na nagsabi. Sabi niya, Romans 15, verse 25, But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints. So pupunta na ako, sabi ni Apostle Paul, sa Jerusalem para mag-minister to the saints. Okay? So ministry to the saints po ay for the fellow brethren. Kung paano natin sila tratuhin. Okay? Paalam natin ang trabaho natin para sa sarili natin, sa salita ng Diyos, para sa Panginoon, yung paano natin sa pagsilbihan ng Panginoon, kung paano natin pagtrabahuhan ang mga unbeliever, okay? Ngayon naman, yung kapwa naman natin Kristiyano. Paano ba ang tama nating trato sa kapwa natin Kristiyano? Okay? Ministry to the saints. This ministry or job is our responsibility to our fellow brethren which are part of the body of Christ. Okay? Ito po yung trabaho natin para sa kanila. Responsibility natin ito. Hindi na ito pwedeng i-neglect. Okay? Next, performing our work to the saints is performing also our job to God. It is like hitting two birds in one stone. Yung nabasa po natin kanina, Hebrews chapter 6, verse 10. So pag tayo or isang Kristiyano ay nagsisilbi, nagtatrabaho, okay, nagwo-work para sa kanyang kapwa Kristiyano, you're also working for God. Okay? Next is this ministry gives pleasure. Okay? Addiction. Alam naman natin, pag sinabing addiction, nagpapasaya to. Okay? Kaya nga na-addict yung maraming tao eh. Okay? Sa cellphone, yung mga bata, yung mga medyo matanda, sa sigarilyo, sa alak, or sa iba pong mga sa drugs. Okay? Kasi nakakapagpasaya ang addiction. Okay? Pero dito, ang tamang addiction, yung ministry, it gives addiction or gives pleasure to the saved who do it with love and concern. Nabasa po natin yan kanina sa 1 Corinthians 16 verse 15. Yung house of Stephanas na dinedicate nila yung sarili nila at yun ay naging addict na sila sa ministry. Okay? Next. So meron pong 5 major duties for the saints. Meron tayong 5 major duty. Okay? Para po sa mga kapwa natin Kristiyano. Let's open 1 Corinthians 16. Okay, 1 Corinthians 16. Yan po yung kanina nabasa natin. Sabi dyan, 1 Corinthians 16 verse 16 verse 15. I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas,
that is it the first fruit of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Verse 16. Okay. That ye submit yourselves unto such. First, major duties po natin ay submitting ourselves to the brethren. Means, you acknowledge that there is no hierarchy. Okay, pag tayo po ay nagsasubmit, nagpapasakop, nagpapailalim sa kapwa nating Kristiyano, ibig sabihin po nun walang mataas sa atin. Okay? Let's open Ephesians chapter 5. Okay? Ipitin nyo lang po yan, babalik po tayo dyan sa 1 Corinthians 16. Okay? Ephesians chapter 5. Verse 21. Ephesians chapter 5, verse 21. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Magpasakop tayo sa isa't isa. Okay? Kasi po, pag hindi ka nagpasakop sa isa't isa, feeling ang mangyayari niyan is mataas ka kaysa sa kanya. Okay, for example, ako, hindi ako nagpasakop sa inyo. Pastor, parang na out of context ka. Pastor, parang mali yung naituro mo kanina. Okay? Ngayon, pag hindi ako magpasakop sa'yo, okay, parang nagmataas pa ako, ba't mo ako ginaganyan? Pastor mo ako. Okay? Walang. Hindi yun submitting yourselves one to another. Meron ng hierarchy nun. Pag sinabi pong hierarchy, may mataas na at meron ng mababa. Okay, para bang presidente. May presidente na, meron ng mga underlings ba? Okay? Dito po sa church natin, wala pong mataas dito at wala pong mababa. Lahat po tayo pantay. Even me. Sabi ko nga po sa inyo, parang ganito lang tayo, ganito ang sitwasyon natin. Naglalakad tayo sa isang pantay na kalsada, ako lang ang nauuna. Okay, kayo yung nasa likod. So, pero pantay-pantay po tayo sa harapan ng Panginoon at sa trato sa isa't isa. Okay, that's na number 1, major duties natin. Magpasakop tayo sa isa't isa. Okay, kung tama yung sinabi, aminin. Kung mali ang sinabi, hayaan na lang. Okay, for example, nagturo ako ng, nila po, topic natin, no? Boyfriend and girlfriend, na topic na natin yun. Okay, tapos sabi ng isang brethren, Pastor, parang mali yun. Parang meron namang boyfriend, girlfriend sa Bible. Okay, so malino naman sa Biblia na wala talaga. Hindi na ako makikinig sa kanya. Pero hayaan ko lang siya. Baka hindi pa niya naiintindihan talaga. Okay? Pero yung may nabanggit na tama naman yung membro, pero hindi ko siya in-acknowledge, kayabangan na po. Yun ang tawag. Okay? So next po, na major duties po natin is helping each other. Okay? Balik po tayo sa 1 Corinthians 15. Okay? 16 pala, sorry. 1 Corinthians 16, verse 16 pa rin. Verse 16 pa rin po tayo. That ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us. Okay? So, helping each other. Isa po sa mga duty po natin sa kapwa nating Kristiyano ay magtulungan sa isa't isa. Tulungan po natin ang bawat isa. Okay? Kung may kailangan, may problema, may kakayahan naman tayo, may abilidad naman tayo, tulungan natin sila. Okay? Pag-pray, hindi po yung ginusto mo yan bahala ka dyan. Okay? Hindi po ganun. Kahit na kagagawan niya, okay, wala damay pa rin tayo For example, meron po akong kilala, okay, na gumawa siya ng sarili niyang problema. Kristiyano siya, kapatiran siya, okay, nahihirapan siya, pero kagagawan din naman niya yun, pero damay ka rin sa kanya kasi malungkot siya Okay, hindi malungkot ka rin. Damay ka rin sa kanya, pero siya rin naman talaga, kagawa naman talaga niya yun. Okay, so ganun po talaga ang ating sitwasyon sa isa't isa. Okay, tulungan. Mag-a-advise ka, hindi ka susundin, ganun pa rin ang problema. Okay, wala. Talagang ganun talaga ang ating trabaho. Magtulungan sa isa't isa. Okay, hindi po natin siya papabayaan. Hindi natin, or hindi lalabas sa bibig natin, na sasabihin natin, ginusto mo yun bahala ka din sa buhay mo. Hindi po ganun. Okay, tiisin mo yan. Hindi po ganun. Okay, kaya nga po. Sagot lang po yun, sagot lang. Sagot lang, Sagot lang. Okay, sabi dyan, to everyone that helpeth with us.
Okay? Number 3 na major po natin, number 3 na major duties natin, laboring with each other, not to compete each other. Okay? So, ang sabi dyan sa verse 16 pa rin, sa last part, who laboreth. Okay? So, magtrabaho po tayo kasama ng isa't isa. Hindi po magkompetensya. Okay? Hindi po magaling ang Heaven Bound Baptist Church kaysa sa Berean Baptist Church. Hindi po. Hindi po magaling ang Berean kaysa sa Heaven Bound. Hindi magaling ang Lipa kaysa sa atin. Wala pong ganong mindset dapat sa atin. Okay? Bagkus, may kailangan sila at kailangan nila ng tulong, punta tayo doon. Okay? May kailangan tayo, nag-ask tayo ng help, punta sila sa atin. Okay? Ganun po ang ating gagawin. Hindi po yung pagalingan, pagandahan ng church, pagandahan ng choir, okay? Pagandahan, paramihan ng membro, hindi po ganun. Okay? Naalala ko tuloy yung tatay ko. Okay? Si Papa po kasi, member siya ng isang grupo ng mga Baptist. IBMA yon, ewan ko po kung alam nyo. Okay, IBMA. Ngayon, pag magmi-meeting yung mga yon, okay, ang usapan nila ay offering. Magkano na yung offering mo? Okay, ang sabi, ano lang 10,000 lang kada linggo eh. Okay, manyo, ay, 10,000 lang sa'yo? Ganon, pataasan sila ng offering. Okay, tapos ikaw naman, na maliit na church, na 2,000 lang ang offering mo kada linggo, okay, mahihiya ka ngayon. Hindi ka makikipag-usap sa kanila. Okay, kasi nga, pataasan sila. Ilan yung member mo? 100 lang eh. Ay, ako 500 na. Ayan. Ganun, meron po talagang ganun. Narinig na po kami. Yan. So, meron po yan kasi sinasama ko ni Papa every meeting eh. Okay? And then, dahil nga napuno na si Papa, umalis na siya sa grupo na yun. Okay, kasi ganun nga eh. Payabangan na lang ang nangyayari ba? Okay, imbis na magsuportahan at magtulungan sa isa't isa, wala. Payabangan na lang ang nagiging dating. Okay? Kaya nga po, laboring with each other, not competing with each other, to each other. Okay? So, kung sana mag-competition sa Baptist Church or sa like faith churches. Okay? Hindi po ako nag 2 days na tayo ng conference at anniversary, hahamakin na natin yung mga 1 day lang. Okay? Hindi ko 5 days na sa Lipa, ang taas na ng tingin natin sa kanila. Hindi po ganun. Okay? Kumbaga, yes, encouragement po yun sa atin. Okay? Hindi po magkokompetensyahan. Okay? Next, na fourth major duties po natin sa ating mga kapwa Kristiyano, supplying what was lacking. Verse 17. Nasabi po dyan, I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, okay? For that which was lacking on your part, they have supplied. Okay, correction po dito sa supplying what was lacking. Okay, trabaho po natin ay tumulong, hindi po mag-sustain sa kanila. Okay, nai-gets? Ganun din po trabaho nila Pastor Randy ng Riverian Baptist Church. Although doon ako galing, okay, syempre, ano pa sila ngayon? Suporta pa sila sa atin? For what reason? Kasi nag-start pa lang tayo. Pero darating po yung time na sila po ay titigil na. Kasi, hindi nila tayo susustain. Tayo yung magsusustain sa isa't isa dito po sa church natin. So sila ngayon is supplying what was lacking muna. Okay, ganun din po tayo. Kung meron tayong brethren na nakita na nahihirapan siya, isupply mo muna yung kanyang pangangailangan. And then, pag kaya niya nang tumayo mag-isa, okay, saka na natin siya pabayaan. Hindi yung sustain na, para bang ginawa na tayong gatasan ba? Okay, hindi po ganun ang supplying what was lacking. Okay? Tulungan hanggang sa makatayo, mag-isa, and then pag nakatayo na, okay na. Pwede na natin i-stop yung support natin sa kanya. Okay? That is supplying what was lacking. That is number 4 sa major duties of the saints natin. And then last one, okay, the last part po is refreshing the fellow brethren. Verse 18, for they have refreshed my spirit and yours. Therefore, acknowledge ye them that are such. Okay?
So isa po sa mga major nating trabaho para sa mga saints ay maging refreshment. Parang bang pag may mainit na panahon, iinom ka ng malamig at masarap na juice, okay? Mare-refresh ka. Okay? From exhaustion, sa uhaw, sa stress, nakainom ka ng masarap na inumin, nare-refresh ka. Hindi yung malamig pastor na may sili. Hindi yung malamig na mapait, bro. Mga ganon. Okay? So, bilang isang Kristiyano po, ang trabaho po natin ay mag-refresh sa isa't isa. Ano yung pastor? Paano yun, pastor? Pag nakita ka niya, magagaan ang kanyang pakiramdam. Okay? Gaganda ang kanyang pakiramdam pag nakita ka niya. Hindi yung pag nakita ka niya, nandyan na naman to. Mayaman naman to. Oo. Imbis na ma-bless ako sa Panginoon nai-stress ako sa Kanya Hindi po ganun. Okay? Kaya po, ang trabaho po natin bilang isang Kristiyano, ay pag nakita tayo ng kapwa nating Kristiyano, ay matutuwa ang kapwa nating Kristiyano. Okay? So, iwasan po natin yung mga nakakapagpa-stress sa isa. Okay? So, yan po yung 5 major duties natin sa mga sa ating mga kapwa Kristiyano. Next. Okay. All of these 5 major duties of the saints are present in a principle. And that is the one another principle. Yan po yung pag-aaralan natin bilang dito po sa Ministry of the Saints. One another principle. Okay? So this principle will be our guide and direct instruction on how to treat and behave towards our fellow brethren. Kung paano natin sila tratuhin, kung paano tayo mag-behave sa kanila. Okay, of course, yan makikita po yan sa principle na yan. Next, this principle also tells us our duties and responsibilities to each other. Malalaman mo kung ano yung responsibility mo sa kanya, malalaman niya rin kung ano ang responsibility niya sa'yo. Okay? Ganun po yan, kabilaan ba? Okay, gagawin mo sa kanya, gagawin niya din dapat sa'yo. Okay? Dahil pareho kayong members ng body of Christ. Dahil pareho kayong saints. Dahil pareho po kayong brethren. Okay? So, usapan pong ganyan, ang mag-asawa po ay brethren. Okay? Ang mag-asawa po ay brethren. So, kung paano mo tratuhin yung brethren mo sa church, sana much more pa sa asawa mo. Kasi asawa mo na siya, plus brethren mo pa. Okay? Dalawa na ang responsibility mo sa asawa mo. Mas makukonsultation siya. Okay, kaya nga po, niliwanagin ko, wala kasi si Ating Michelle Okay, niliwanagin ko po, no? Ang mag-asawa po ay dalawa sila. Mag-asawa na, meron ng instruction for husband and wife, okay, meron pang instruction sa brethren. Brethren mo rin kasi ang asawa mo. Okay? Next. Okay, punta po tayo sa principle number 1. Okay, this principle number 1. Okay? Sabi dyan, be ye kindly affection one to another. Romans chapter 12, verse 10. Okay, Romans chapter 12, verse 10. Okay. So, pag sinabi, ito po principle na to ay hindi lang po to turo ni Apostle Paul. Bagkos ang ministry to the saints po ay may matututunan din po tayo sa mga Old Testament saints. Saints din naman sila eh. Okay, ang mga taga-Israel ay saints din naman. Okay, so may matututunan tayo sa kanila na pwede natin i-apply ngayon sa kapwa natin, brethren. Okay? So, Romans chapter 12, verse 10, ang sabi po dyan, be ye kindly affection one to another with brotherly love. Stop ko muna doon. Okay, kasi pang-second yung preferring one another. Okay? So dito muna tayo sa principle number 1, be kindly affection one to another. Ano ibig sabihin ng kindly affection? Ang ibig sabihin po niyan is to demonstrate. Pag sinabi pong demonstrate, is iparamdam, ipakita. Okay, iparamdam mo, ipakita mo. Okay, yung sincerity. Okay, hindi ipakitang tao. Okay, ipakita mo sa kapwa mo Kristiyano na sincere ka.
Okay? Ipakita, iparamdam na sincere ka. Okay, sincere saan? Okay, sincere po sa familial affection. Ibig sabihin niya, Pastor, family-like treatment. Okay? So, ang kapwa natin Kristiyano, iparamdam natin sa kanila na parang pamilya natin sila. Okay, ano ibig sabihin ng Pastor? Alam niyo yun, may pamilya kayo eh. Okay, alam niyo, may asawa kayo, meron kayong mga anak. Okay, nakikinig si Ate Michelle. Ate Michelle, makinig ka ha? Okay, meron pong anak, asawa, pamilya. Alam niyo yan. Okay, so kung paano niyo tratuhin ang inyong pamilya, extension po ang ating mga brethren. Okay? Familial affection. Okay, so kung meron siyang kailangan, at meron ka naman, okay, may ability ka naman na tulungan siya, why not? Tulungan. Okay, kung ang iyong anak, kung parang yung anak mo is meron siyang kulang sa school supplies niya, at meron kang narinig, hindi naman humihingi, pero may narinig ka na si Victor ay wala ng ballpen, no? Ballpen, papel, notebook, papel. Mga ganon, ibigay mo kung meron ka. Kahit siyempre nakakaya naman namang hingi. Alam naman natin yun. Okay, pero narinig mo, may kailangan siya, why not? Tulungan. Sila Jason. Ayan. Okay? Then, familial treatment. Sincere, paramdam na sila ay family. Paramdam natin sa isa't isa na tayo ay pamilya. Okay? Next na ipaparamdam natin, prioritizing others, not being selfish. Okay? Hindi pagiging madamot, hindi pagiging makasarili. Yung puro na lang, ako, meron fried chicken dyan, kinuha mo lahat, wala kang pakialam. Kung wala kang tinira, kung meron ba kumakain na wala, hindi po ganun ang mindset po natin. Okay? Huwag din po kayong mahiya. Talagang hinain po yung tinapay na yan para sa inyo. Okay? Yung mga pasensya natin, Michelle, hindi ko umadali. Okay? Tignan mo, kaya paborito ko, hindi ko wala ginagawa kasi isa kasi meron pang ibang isa. Oo, pwede po yan. Tapos may kape po tayo dyan. Okay, huwag po kayong mahiya. Okay, next. So, sa prioritize po natin ang isa't isa. Amen. Okay? Parang ikaw, tatay ka. Kung meron kang pagkain, gusto ng anak mo, pwedeng sa akin na lang yan. O, sige, bigay mo. Diba, mahilig naman tayo ganun as parents. Kaya po, prioritizing others. Ganun din po natin gawin sa kapwa natin. Si Carto kanina, ganun din naman. Papenga ko isa. Okay. Next po, na ipaparamdam po natin sa kanila ang sincere. Sincere po totoo to. Paparamdam natin na totoo. Honor above their own. Ano ibig sabihin po? Mataas na paggalang. Okay? Galangin natin sila. Nakalimutan ko lagi ng isang ganun. Okay? Galangin po natin ang isa't isa. Okay? Hindi ko mo bata si Hana, makapag-usap siya sa akin, hindi pa nangyayari. Okay? Makapag-usap siya sa akin, is babaliwalain ko na siya kasi bata lang siya. Hindi po ganun. Okay? Makinig tayo sa kanila. Kasi po, baka meron silang napapansin, malay mo. Okay? At kahit po yung mga kabataan natin, okay? Kung sila po ay tunay na ligtas, meron po silang Holy Spirit. Okay? At kung may Holy Spirit, pwede po silang gamitin ng Panginoon para sabihin sa mga nakakatanda kung ano ang mali natin. Okay? Again, bilang isang brethren, wala pong mataasan dito. Wala pong hierarchy. Okay? So, galangin po natin ang isa't isa. Kung meron silang opinion na tama naman, kahit bata sila, okay, pakinggan nang tayo ay matuto. Okay? Hindi ko matanda tayo, nasa atin na ang lahat ng katotohanan. Okay? Hindi po ganun. Okay? Pakinggan po natin ang kahit mga bata. Even po yung mga brethren na may gustong sabihin. All ears po ako pag meron po kayong gustong sabihin sa akin. Again, pinapractice po natin yung lowliness. Okay? Ayaw ko talaga na maging mataas ang tingin sa akin ng maraming tao. Okay? Although, alam ko po na ginagalang ng ibang tao, gumagalang dahil pastor ako. Okay? Pero ayaw ko po sanang tratuhin nyo ako ng para bang hari kahit hindi ko sinasabi. Ayaw ko po. Okay? So, pantayan tayo. Then next po, na-demonstrate at sincere po tayo na gawin, ay i-promote po natin yung respectful relationship. Okay? Pagre-respeto po sa isa't isa. Okay? Naiintindihan ko po may mga bagay na
kailangan gawin ng mga Kristiyano, kaya hindi sila nakaka-attend every Sunday or every Wednesday. Respetuhin po natin yung mga bagay na yun. And besides, sila naman ang haharap sa Panginoon kung ano man ang kanilang mga reason. Kung totoo man yun o hindi, kung tinatamad lang sila o hindi, okay, it is between them and God. Okay? Ngayon, bahala na silang sumagot sa Panginoon pag gano'n ang nangyari. Okay? So, let us promote deep, respectful relationship po bilang isang Kristiyano. Okay? Next. Okay. PE number 1 pa rin. Yung ma-exercise po natin, ang principle number 1 by, okay, if a fellow brethren have problems. Of course, siyempre, tatayo siya dito, sasabihin niya na yung anak ko may sakit or something like that, na may problema kami, ganyan. So, unang-una natin kayang gawin is pag-pray. Yun ang available tayong lahat, I believe. May ability tayong lahat na pag-pray yung brethren na namumblema. Okay? Ngayon, kung kaya natin siyang tulungan sa kanyang problema, for example lang po, no? Sa lupa, may problema siya sa lupa. Merong nag-aangkin sa kanyang lupa. Okay, sinasabi, ganito, ganyan. May alam ka naman, pagdating sa lupa or sa legalities, why not help them? Okay, may sasakyan ka. At kailangan nila ng sasakyan. Why not help them? Okay, may mga problema. Ganun po ang ma-exercise po natin. Okay, ano pa? Kung may financial na pangangailangan, again, pwede po tayo magbigay. It depends on our ability. Okay, hindi po wala ka ng pera, sabi lang ni Pastor, kailangan tumulong. Hindi naman po, syempre unahin mo muna yung pamilya mo. Okay, yun yung unang-una mong ministry eh. Ngayon, kung nakita mo, na-sustain mo na yung sa pamilya mo, then may extra ka na pwede itulong sa brethren, why not? Okay, gawin po yun. And then ano pa, kung halimbawa may nambubuli, naalala ko dito si Brother Andy. Okay, si Brother Andy bro, may nambubuli sa iyong brethren. Okay, merong pinagkakaisahan siya. Okay, yan. Naalala ko talaga to kung may problema. Okay, kinuwento ni Kuya Arnold nung siya ay security guard na bro sa Si Kuya si Kuya Andy, security guard siya sa Casa Bonita. Casa Bonita. Okay, may mga hindi siya pinapasok, so nakagkaroon ng alitan. Binabantaan siya eh. Oo, binabantaan. So tinulungan siya ni Kuya Arnold gamit ang kanyang reputasyon. Yung pala yung reputasyon. Pagdating ngayon, at least natulungan ni Kuya Arnold, hindi na naulit ang ganong insidente. Okay? Kaya nga po, pag may problema, why not help others? Okay? Next, ano pa? Kung merong abusado, okay? Siyempre, meron tayong tulad po nan, merong mga scammer, something like that. Okay? Na pwede mo naman tulungan yung brethren mo para mas-resolve yung mga bagay niyan. Huwag po nating ipagkait ang ating pwedeng itulong. Hindi lang po pera ang pwede nating itulong sa problema. Okay? Kahit po yung ability natin, yung knowledge natin, prayer, of course, pwede po natin yan itulong sa ating kapwa Kristiyano. Okay? Next. Okay? If a brethren needs help, okay? Kailangan niya ng tulong sa mga, halimbawa, maglilipat. Tulad niya si Ate Luz, from tindahan, naglipat siya sa Prime. Okay? Kung Nagkakataro po ba sa? oo bro, wala nang yung ano po, kung magagamit na yung rent, magpaparent na, marerentahan na yung lugar, yung mga nandun sa lugar sa tindahan, nilalagay dito. Yung bigasan, saka yung Pero may pag-pray na mabenta, of course, pag-pray na mabenta. Pero kung hindi na mabenta at gagamitin na yung place niya, Kaya po yung bigas dito. lipat patulong po na lipat yung bigasan saka yung freezer ba yun? Freezer. chiller. Oo, saka chiller. Okay, so yung mga ganun, kailangan tulong. Siyempre, tulad ni Auntie Luz, wala na siyang kasama. Okay, so nandyan tayo para po sumuporta, tumulong sa kanya. Okay, ano pa? Kung meron po mga lalakaring papeles, ayan, kung meron po mga lalakaring papeles at medyo hindi ka maalam sa mga bagay na yun, why not help them? Okay? Lalo na po yung alam yung mga legalities. Okay, ano pa? Yun, sa mga legal assistance. Marami po yan. Okay? Tulad po ng paglilipat ng lupa,
pwede po kayo mabigyan ng advice ni Karen. Okay, sa paglilipat ng lupa sa inyong Sa mga mga pangalan. Okay, pati po sa kaso. Kung meron po kayo merong kaso, bro, wala naman sana, no? Okay. Ano po, parating ko sa tabihan. So si Karen po kasi, si Mrs. ay nagtrabaho po siya sa RTC, Regional Trial Court sa Malolos. Okay, so meron po siyang alam pagdating sa mga legal matters. Okay? Notaryo pala. Pati po sa mga panotaryo. Bro, yung ano pala, papanotaryo, kunin ko mamaya. Ano po? Or yung Si HR. yung sa CHR. Di ba papanotaryo tayo? So, papanotaryo natin doon sa kilala niyang abogado sa Baliwa para libre Tapos lang. po, ilan po yung masaseros ko ng mga kailangan po ng request? Tatlo siguro. Igagat nyo po. Pero paano muna natin yun pa tawag doon? Notaryo. Notaryo, saka mo na lang Walang pasero. problema yan. Pipirmahan yan kahit. Okay. So ano pa? So kung meron po mga pangangailangan na pwede po nating itulong, huwag po nating ipagkait sa ating kapwa Kristiyano. Okay, hindi yung sasabihin mo na, nandyan naman sila pastor, nandyan naman si Kuya Arnold, nandyan naman yung mga brethren. Okay na yan. Wala po sana ganong klaseng mindset. Okay? Next. Okay, if a brethren achieve something important, okay, paano mo i-display or i-exercise ang kindly affection pag meron siyang na-achieve na something important? Nag-top 1 siya, nag-cum laude siya, paano mo ma-apply yun? Of course, kung masaya siya, magiging masaya ka rin dapat para sa kanya. Romans chapter 12, nandiyan po kayo? Romans chapter 12, verse 15. Romans chapter 12, verse 15. Sabi po dyan, rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Okay, sabi ng Biblia, kung may kagalakan, ang isipin mo para sa kanya ay kagalakan din. Okay, hindi yung, kaya lang naman ganyan, sip-sip yan sa teacher niya. Sana walang ganong klaseng mindset. Okay, di kaya naman pagdating sa work, na-promote siya, ganyan, na-promote yung brethren natin sa work, from employee to managerial, something like that. Okay, so maging masaya tayo sa kanya. Huwag na tayo mag-isip ng kung anong mga bagay na hindi tama or mali. Okay, towards our brethren. Kung masaya ang nangyari sa kanya, being kindly affection one to another, maging masaya rin tayo para sa kanya. Okay, huwag sana tayong utak talangka. Okay, crab mentality, no? Na hilahan sa isa't isa. Pero Hilahan likas po pababa. sa Pilipino yun. Oo nga po eh, likas sa Pilipino yun na mayroong ganong klaseng mentality. Pero ang Kristiyano po ay hindi po ganon. Okay? Next. Next po is, if a brethren is in a sorrowful situation. Okay, so meron siyang malungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Okay, sabi diyan sa verse 15 na binasa din natin, weep with them that weep. Pag sinabi pong weep, is cry po yan, iyak. Okay, so syempre namatayan siya. Okay, so damayan natin siya. Kaya naman, nagkasakit yung kanyang pamilya. Okay, so malungkot na balita yun, nagkasakit. So maging malungkot din tayo or damayan din natin siya sa ganong klaseng sitwasyon na meron siya. Okay, ng kapwa natin, Kristiyano. Kaya nga po, pag meron pong namatay, tulad po ni Evangelist Joey. Okay, so syempre, siya po ay, 66 na tayo, no? Basta namatay na po, namatay na po siya. So of course, punta tayo para po damayan yung kanyang misis. Kaya po nakarating kami doon, nakapunta kami. Basta po may namatayan na brethren, of course, kung kaya naman natin pumunta, why not tayong pumunta? Kasi pag nakita tayo doon, nagaling tayo, tulad po nung last time na si Ate Den naman, no bro? Yung nanay ni Ate Den, member sa sa Berean. Okay, namatay yung kanyang nanay. So, nakapunta tayo kahit malayo. Marilao yun eh. Marilao, Bulacan. Nakapunta kahit malayo. So, yung presensya natin ay kinasaya ng pamilya ng nila Ate Den. Okay? So, pag meron pong sorrowful situation, nandun po tayo sa tabi nila. Okay? Huwag po kayo mahiya na isabihin po sa brethren. Kung meron pong mga problema, meron po kayo, ang mindset po natin ay hindi po natin i-chismis. Okay? Tulad po nung natutuwa kay Kuya Arnold, hindi siya nahiya patungkol kay Ate Flor. Okay, so pag-pray po natin si Ate Flor.
na yung pong umatin every Sunday, yung taga ano yung bro? Pali? Taga-Bulacan. Taga Bulacan. Okay. Kalumpit. Kalumpit. Babiyahe ko siya dito para lang umatin. Okay, so natutuwa po ako kasi I believe naiintindihan niya na yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa cross na Kalbaryo. And then pag-pray po natin siya, okay, na meron po siyang pagsubok sa buhay. Na Nagagapan nga po. yung kanyang depression, kanyang mental state po ay unstable. Okay, so pag-pray po natin yan. Diyos lamang ang makakatulong sa kanya with the support of our prayers. Okay, siyempre marami tayong humihiling sa Panginoon. Okay, so that is an example of sorrowful situation. Next, kaya din po natin ma-exercise ang kindly affection one to another. If a fellow brethren have burdens. Ano yung burdens, Pastor? Dinadalang kabigatan. Okay, meron siya dinadalang kabigatan. For example po, is meron siyang financial, sabihin natin utang, or basta may problema siyang, may daladala siyang kabigatan. Alam niyo naman po siguro yung sinasabi ko. Okay, why not encourage them? Okay? Kaya mo yan. Marinig lang nila yon, masaya na po yun. Ang brethren na yun. Kaya mo yan, pinagpe-pray ka namin. Yun yung mga pwede natin sabihin sa kanila. Pinagpe-pray ka namin. Kahit hindi natin alam na meron siyang kabigatan, I believe lahat ng tao, lahat ng brethren ay may kabigatan dinadala. Okay, pero pag narinig nila na, sis, alam mo ba, pinagpe-pray ka namin. Kasama ka sa prayers namin every night. Okay, masaya yun pag narinig ng kapwa natin Kristiyano. Okay? So, kung meron pong burdens, handa po tayong makinig. Okay? Of course, handa po tayong makinig sa brethren natin na may kabigatan na dinadala. Okay? Handa po tayong, kung tayo ay kakausapin at maglalabas ng sama ng loob sa atin, tanggapin po natin ang mga bagay yan at pakinggan po natin sila. Okay? At least, mailalabas nila yung sama ng loob na yun. Okay? Sabi po sa psychology, meron po akong pinapollow na vlogger, sabi po sa psychology kung bakit mainitin ang ulo ng isang tao, hindi daw po yan po daw po ay naipong sama ng loob. Okay? Para daw yung bomba na pag naipon na, sumasabog na lang basta-basta. Okay? Kaya po importante na ilabas ang sama ng loob. Kaya po bilang isang Kristiyano, meron mang brethren na may sama ng loob at gusto niyang ilabas sa'yo, o ibigay mo yung tenga mo at yung panahon mo, yung time mo para makinig sa kanya. Okay? Kumbaga hindi mo wala siyang problema financial, meron lang siyang bigat ng saloobin na gusto niyang mailabas, give your ears and time para po maitulungan sila. Okay? Even sa mga estudyante, pag meron kayong problem sa inyong mga lesson, nandito naman kami, pwede namin kayong tulungan. Okay? Sabihin nyo lang. Ako sa math, si Ma'am Karen, si Sister Karen sa English. Okay? Okay? Ayoko na English. Okay? Next. Okay? Next po, if a fellow brethren is asking for an advice. Of course. Tulad yan. Kung meron tayong mga, kumbaga ako, college ko is, nag-graduate ako ng HRM saka agriculture. Okay, so meron akong dalawang degree na pwede kong maitulong. Kung meron mo mag-a-ask ng agricultural facts sa akin, pwede ko kong silang tulungan. Okay, i-share. Ngayon kung may mga, tulad naman si Kera naman, marami siyang alam sa legal, sa social work niya, natapos siya dyan. Ngayon, kung tatayo kayo ng business, ayan si Kuya Arnold. Okay, tanongin lang sa business, ha? Okay, mga business. Kung paano ang mindset, yun ang gusto ko na sinabi ni Kuya Alan kay Kuya Arnold, na ginagawa naman ni Kuya Arnold, yung pera ang magdadala sa'yo ng pera. Okay? Kung paano yun, tanongin nyo na lang si Kuya Arnold about it. Okay? So, kung meron pong mga brethren na nagtatanong ng advice, Pastor, anong pwede kong kunin na course? Okay? Course sa college. Pastor, saan ako pwede gusto maganda mag-aral? Or something like that. Okay? Pwede po yung magtanong po sa mga, halimbawa, kung gusto nyo talaga ng nursing or ng criminology, so magtanong kayo kay Carlo or kay Caleb kung sino man yung nakaranas na ng ganong klaseng kurso. Okay? Parang si Joy. Kung kilala niyo po si Joy, si
kapatid ni Brother Josh. Nag-ano yun, Yung nag-vet. nagka-piano. Okay, nagpa-piano. Oo, kay Norlin. Yun, sabi niya, huwag ka nang mag-vet, JL. Sabi niya ganyan. Veterinarian kasi yun eh. Huwag ka nang mag-vet, veterinarian. Okay, JL. Sasakit ng ulo, masisira ka lang ng ulo. Yun ang advice niya. Okay, so, bilang isang Kristiyano, kung meron nag-ask po sa atin ng advice, bigay po natin yung kaya natin. Okay? Business na lang kayo. Oo, mag-business na lang. At of course, pag hindi natin kaya, may nagtanong sa atin at hindi wala tayong alam, aminin natin doon sa nag-a-ask ng brethren. Now, ay sis, brother, wala akong alam din sa part na yan eh. Okay, hanap tayo. Okay, na mapagtatanungan. By the way, meron po tayong brethren na engineer. Meron po construction company. Okay, kung meron po kayong gustong paggawa, okay, at least yun, Kristiyano yun. Okay, sa Antipolo. Sa Antipolo Rizal, hindi ka ipa-flood control nun. Okay, hindi ka tatakbuhan. Then meron din po tayong brethren na attorney. Ayan. Sa Liban naman. Sayang, hindi ko na ano yun ah. Oo. Meron po tayong mapagtatanungan, mga brethren na ganyan. Okay, construction company, meron po tayong brethren na Sa attorney. Air Force. Okay, yan. Kung General. gustong mag-Air Force, gustong magsundalo, meron din po tayong pagtatanungan. Okay? And, ano pa? Ano ba bang yan. Basta po, kung mayroong backer, ayan, kung kailangan talaga ng backer, ayan, sabihin nyo lang po, mahanap tayo ng backer. Okay? Yan po, ang pwede po natin maitulong sa kapwa natin Kristiyano. Next, if a fellow brethren is lonely, ayan, kung siya ay malungkot, so why not ask him or her? Okay, bro, feeling ko malungkot ka, ano yung problema? Okay? So, pwede po natin silang gamayan, pwede po natin silang pakinggan, pwede po natin silang advisean. Okay, if a brethren is lonely. Sana po dito sa church natin, kausapin po natin yung bawat isa. Okay, kung meron kang nakikita nag-iisa siya, okay, why not lapitan po at kausapin. Okay, kasi nga po, tayo ay family dito sa church. Okay, so sana wag nating gusto nahihiya ako eh. Okay. Ayan. So, sana po ay kausapin natin ang bawat isa. Okay. Next. If a fellow brethren is shy because he or she is new. Okay, nahihiya. Ayan, natutuwa po ako kila Sister Kat sa kay Brother Jeff, no? Nung una nang papunta dito, syempre naiintindihan ko yun, nagkakahiyaan pa. Pero natuwa po ako nung nagkwentuhan yung mga ladies, okay, at saka si Brother Jeff. So, yun po ay isa sa mga magandang practice ng kindly affection one to another. Okay? Siyempre, naiintindihan, nahihiya pa, nagkakahiyaan pa, pero pag nagkwentuhan na, ayan. So, that is the first step of friendship ba? Okay? And applying kindly affection one to another. Okay? Kaya nga po, as brethren, huwag po tayo mahiya, huwag po natin sabihin na ako po kasi talaga, introvert talaga ako. Ibig sabihin po, kung hindi mo ako pupuntahan, hindi kita pupuntahan. Kahit tayo na lang dalawa sa mundo, okay, hindi kita kakausapin. Ganun po talaga ako, ganun po talaga yung mindset ko, or ganun po talaga yung attitude ko. Pero, hindi po yun nakaayon sa kagustuhan ng Panginoon. So, kailangan, hindi yun enough reason para sabihin mo na, Lord, introvert ako eh. Hindi ganun. Hindi po yun ang enough reason para po hindi natin kausapin ang kapwa natin Kristiyano. Okay? Hindi po, kaya nga po, pasalamat ako sa Panginoon, binigay niya yung asawa ko. Okay? Na hindi po siya introvert, extrovert siya. Okay? Tapos lagi niya akong kinakausap. Makipag-usap ko doon. Pinupush niya ako ng ganyan. Okay? Hanggang sa nasanay na makipag-usap. Okay? Kaya po, again, as brethren, kausapin po natin yung mga mahihiyain dito sa ano po natin. Especially po yung mga, ako po kasi bilang isang lalaki, syempre, hindi ko po kaya makipag-usap sa mga babae. Okay, para na rin pag-iingat na rin para sa akin. So, lagi kong kinukulit naman si Mrs. Sabi mo yan, ganyan. So, kaya nga doon ko na-appreciate kung bakit sinabi ng Biblia na ang isang pastor ay dapat may asawa. Okay, kasi siya ang gaganap na makikipag-usap or mag-i-encourage sa mga ladies naman. Okay? Kasi bilang isang lalaki na pastor, yan kasi yung kahinaan ng maraming pastor.
Sabi ko po yan, even Baptist pastor. Okay, yan ang kahinaan ang mga babae. Kaya po, mas maganda nang umiwas, may asawa naman, para siya ang makipag-fellowship sa mga ladies. Okay? At ang mga ladies naman, even po yung mga binata natin, no? Mga young people. Kung merong bagong young people, lapitan. Okay? At kausapin at kwentuhan. Okay? Yan encourage ko kila Jason, kila JL, saka kay Victor at kay Gab kung makakausap nyo. Kung merong lalaking young people na dumating dito, kausapin. Okay? Kung may mga young ladies naman, sana sila Kim, si Princess, okay, kausapin yung mga kapwa nila young ladies naman. Okay? Next po. Okay. Next, let us see this verse about principle number 1. Galatians chapter 6 verse 10. Okay, tingnan po natin yung verse ng Galatians chapter 6 verse 10. Okay, Galatians chapter 6 verse 10. Ang sabi po dyan, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Okay, so in-encourage ng Panginoon ni Apostle Paul na maging mabuti tayo sa lahat ng tao, especially, okay, sa mga membro or sa mga pamilya ng kapamilya natin sa pananampalataya. Okay, pag sinabi po kasing household, family po yan. So, pamilya po natin sa pananampalataya. Okay, so sa May 2 and 3, okay, sulitin po natin yung occasion or yung opportunity na binigay sa atin ng Panginoon para makilala ang ibang brethren. Okay, napupunta po sa atin sa May 2 and 3. Okay, next verse na ating mapuntahan, 1 John chapter 3. Okay, 1 John chapter 3, verse 17. 1 John chapter 3, verse 17. Okay? Pakibasa po. Ready? Hihitayin po natin yung mga nagbubukas. 1 John chapter 3, verse 17. Pakibasa po. Ready? Read. But But whoso whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels, and compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Yan. So sabi po, may katanungan dyan. Okay, sabi dyan, yung isang brethren na meron siya ng mga bagay na nasa mundong to. Especially po pera, ability, talent, okay, sasakyan, something like that. Meron siya. Ngayon, nakita niya yung kapatiran na may pangangailangan. Ang ginawa niya, nag-shut siya ng mga bowels of compassion. Hindi niya kailangan ng tulong, parang ganun. Okay? Parang bang sinaraduhan niya ng pintuan yung kapwa niya Kristiyano. So, ang tanong dyan, how dwelleth the love of God in him? Walang bigas, Okay. ipag-pray na. Ano na? Wala daw bigas, pero ipag-pray mo na lang. Okay. Meron dyan si yung dating governor sa Pampanga. Okay, si Among Ed. Kung kilala niyo po yun. So, syempre, governor siya. So, maraming lalapit sa kanya. Ang laging sagot niya, ipag-pray na lang kita. Sabi niya ganyan. Kaya nga yung susunod na, hindi na siya nanalo kahit siya pa ay pare. Okay? So, Pinuri ka lang din siya. kaya nga po, bilang isang Kristiyano, of course, meron ka naman, sabi dito, whoso had this world's good. Meron siya. Okay, pero ang ginawa niya, sinaraduhan niya ng pintuan ng brethren na nangangailangan, wala siyang pagmamahal na galing sa Diyos. Okay? Yun po ang ibig sabihin nun. Okay, sana po tayo na meron namang ability, huwag tayo magdamot. Okay, ibigay natin yung pwede nating ibigay, kung kaya naman natin, at available naman. Okay, sabi nga ng Biblia, hindi mo siya isusustain. Ibibigay mo lang kung ano yung pangangailangan niya. Okay? Kaya nga po, bilang isang Kristiyano na meron naman, why not help each other? Okay? Next verse na ating mapag-uusapan, Acts chapter 20, verse 35. Acts chapter 20, verse 35. Okay. Ang sabi po dyan, Acts chapter 20, verse 35,
I have shew you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Okay, again, ang give po dyan, ang pwede mong ibigay dyan ay hindi lang po pera. Okay? Pwede mong ibigay yung time mo, okay? Yung treasure mo, that is money. Yung talent mo, pwedeng ibigay sa kanila, and yung time mo, pwede mong ibigay sa kapwa nating Kristiyano. Hindi lang po laging pera ang binibigay sa kapwa nating Kristiyano. Okay? So sana po, may consider po natin yung verse na yan. It is more blessed to give than to receive. Pag meron po tayong, meron naman tayo, why not ibigay natin? Kung meron tayong time, treasure, talent, and ano mo isa? 4 na tipo yun eh. Okay? So why not bigay po natin yan sa kapwa natin Kristiyano. Next, Proverbs chapter 3, verse 27. Proverbs chapter 3, verse 27. Okay, Proverbs chapter 3, verse 27. Nasabi po dyan, withhold not good from them to whom it is due. Okay? When it is in the power of thine hand to do it. Okay, Tagalog. Or ang explanation, huwag mong ipagkait sa mga taong nangangailangan huwag mo ipagkait sa kanila yung kanilang pangangailangan na meron ka namang kakayahan para sila ay tulungan. Okay? May kakayahan ka, meron kang ability. Why not help them? Okay? Huwag mo ipagkakait, sabi ng Panginoon. Kung meron kang sasakyan, at pwede naman, may gas naman, meron ka naman, hindi ka naman nahihirap sa buhay, wala ka naman ding emergency, nasa bahay ka lang, why not help them kung kailangan sila ng sasakyan? Kung meron kang talent naman, or lakas, strength, okay, na, Pastor, pwede mong magpatulong po magbuhat. Oh, why not go? Tulungan natin magbuhat. Something like that. Okay? So, huwag po natin ipagkait sa kapwa nating Kristiyano ang mga dapat natin pwede namang ibigay. Kaya natin ibigay. Again, hindi mo maibibigay ang wala ka. Okay, tandaan po natin yan. Hindi mo maibibigay ang wala ka. Nandun ka sa gusto mong tulungan siya, wala ka namang pantulong, okay, financial, example, financial, hindi mo siya matutulungan. Kaya nga po, ang kaya lang natin ibigay, yung meron tayo. Okay? Yun po ang tatandahan po natin. Okay? Next. Romans chapter 12, verse 13. Romans 12, 13. Okay, pakibasa po. Romans 12, 13. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. Distributing the necessity of saints, given to hospitality. Okay, distributing to the necessity of the saints. Magbibigay, distribute is magbibigay, necessity, pangangailangan. Again, hindi lang po puro pera ang kailangan. Pwede rin pong talent and time, sa kayo isa pa. Okay, hindi talaga maalala yung isang T. Okay, pwede pong talent, time, and treasure. Pwede po yan pwedeng ibigay natin. At tayo daw po ay hospitable. Hindi na bago sa atin yan mga Pilipino. Okay, talagang hospitable po tayo. Okay, pero bilang isang Kristiyano, huwag po sana natin makalimutan na kahit naiinis tayo sa Kristiyano na yun, dahil brethren siya, patuluyin po natin siya or bigyan po natin siya ng hospitality. Okay? Next verse. Deuteronomy 15:7. Deuteronomy chapter 15, verse 7. Okay, Deuteronomy 15, verse 7. Ang sabi po dito, if there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land, which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand
from thy poor brother. Okay? So, pag mayroon po tayong mahirap na kaibigan or ng kapatiran, at siyempre, hindi pa siya umiinom siguro, hindi pa siya kumakain, meron naman tayong pagkain, why not natin siyang pakainin? Okay? Huwag daw po natin pagmamatigasan ng ating puso sa brethren na nangangailangan. Huwag din po natin isarado siya ang ating mga kamay sa pagtulong sa kapwa natin Kristiyano. Okay? That is Deuteronomy chapter 15 verse 7. Next! 2 Corinthians 11:9. Okay? 2 Corinthians 11:9. 2 Corinthians 11:9. Pakibasa po. Okay, ready? Read. And when I was present with you and wanted, I was chargeable to no man, for that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supplied, and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself. Okay, si Apostle Paul yan. Si Apostle Paul po ay sinuportahan ng mga brethren sa Macedonia. Okay? So, syempre, ano ba ang trabaho ni Apostle Paul? Wala po siyang trabaho. Or, meron pala siya, tent making. Meron siyang trabaho, tent making. Pero hindi naman laging maraming nagpapagawa ng tent sa kanya. Number 1. Number 2, palipat-lipat si Apostle Paul. Papunta siya Corinthian, Romans, Philippians, Ephesians. So, paano makakakuha ng matinong kliyente si Apostle Paul sa paggawa ng tent making? Pero, bawat lugar na kanyang pupuntahan, meron siyang makukuhang trabaho para meron siyang pang-sustain sa kanyang pangangailangan. Ngunit, dumating yung time na wala siya talaga. Okay? Nalaman yun ng mga Macedonian brethren, kaya binigyan siya ng pera or pinadalan siya ng kanyang ng Macedonia. Pinadalan siya ng pangangailangan para masustain ang kanyang mga pangangailangan. Okay? Pastor, ano yung mga Macedonia na yan? Tingnan niyo po sa 2 Corinthians chapter 8. Okay, 2 Corinthians chapter 8. Minsan, nagtatanong ako bakit may Romans? Rome yun, di po ba? Bakit may Corinthians? Corinth naman yun. Ephesians, Ephesus, Philippians, Philippi, Colossians. Basta may mga lugar yun. Pero bakit walang Book of Macedonians? Okay? Tingnan niyo po ang mga Macedonians. 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Sabi diyan, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed unto the churches of Macedonia. Verse 2, saan ang Macedonia? Sa Greece po yan, sa Greece. Verse 2, how that in a great trial of affliction. So, ang Macedonian church, meron silang trial of affliction. The abundance of their joy and their deep poverty. So, ang mga Macedonian church ay mahihirap. Okay, deep poverty. Meron na nga silang pagsubok, affliction. Okay, pero yung abundance pa rin ang kanilang joy. Mahirap sila, sabi dyan, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Sila ay masaya na naging free sila. Pag sinabi po sa liberality, freedom to. Okay? So, sila ay pinagkalooban ng Panginoon ng kalayaan. At tini-cherish nila yun. Okay? Na kahit nasa deep poverty sila, kaya pa nilang mag-supply kay Apostle Paul. Magbigay. Ano yun, Pastor? Okay? Tiwala kasi sila na ibibigay ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Okay? Tiwala sila doon. Kaya handa silang tumulong kay Apostle Paul. Okay? Even their deep poverty. Second, kung bakit ganyan sila, hindi sila maluho. Okay? Kontento na sila. Ano yung sinabi ni Apostle Paul? 1 Timothy chapter 6. Ganito ang mindset ng mga Macedonian church. 1 Timothy chapter 6 verse 8. Okay?
1 Timothy chapter 6 verse verse 3. 1 Timothy chapter 1 verse 3. Okay, para po makita natin kung nasaan ba si Apostle Paul. Okay? Sabi dyan sa 1 Timothy chapter 1 verse 3, as I besought thee to abide still at Ephesus. So sinabihan niya si Timothy na magstay sa Ephesus when I went into Macedonia. So pumunta siya sa Macedonia. Okay? Ganito kasi ang mindset ng mga Macedonian church sa chapter 6, 1 Timothy chapter 6 verse 8. 1 Timothy chapter 6 verse 8. Ito ang mindset nila. And having food and raiment, let us be therewith content. Yan ang mindset ng Macedonia. May pagkain sila, meron silang damit, itulong natin yung sobra. Ganon ang mindset na. Pastor, pwede bang gayahin yun? Nasa sa inyo po yun. Okay, hindi ko po kayo pwedeng pilitin na gayahin sila or hindi. Okay, nasa sa inyo po kung gusto nyo pong gayahin sila o hindi. It is between you and God in helping other brethren. Okay? Wala po akong, kumbaga, hindi nyo po ako pwedeng sisihin. Pagdating natin sa judgment seat of Christ, si Pastor kasi, sabi niya, gayahin namin yung Macedonia eh. Hindi po. Okay? It is between you and God in helping others. Okay? Kasi sabi dyan sa 2 Corinthians chapter 8, I believe 8 yun. 8 ba yun? Cheerful giving or 10. So, pasensya na po. Cheerful giving. God loveth a cheerful giver. I believe 9. Yan, 9. Yan. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Okay. Ganito, in-encourage ni Apostle Paul kasi yung giving ng mga Corinthians. Ang Macedonia, deep poverty. Ang Corinthians, mayaman na bansa or mayaman na lugar. Okay, kaya nga, in-encourage ni Apostle Paul sa verse 7, 2 Corinthians chapter 9 verse 7, every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly nor of necessity, but God loveth a cheerful giver. Okay? So, in-encourage ni Apostle Paul na unang-unang mong gagawin pag ikaw ay magbibigay, i-purpose mo muna to sa iyong puso. I-decision mo sa puso mo muna. Okay? So, may brethren na nangangailangan, mag-decision ka muna sa puso mo. Okay? Tuwing Sunday, magkaroon tayo ng grace giving. I-purpose mo muna sa puso mo. Masaya ba ako na ibigay ko ang 1,000? Or ang 500? Or ang 100? Or 20 pesos? Masaya ba ako doon? Ngayon, pag na-purpose mo na, saka ka na magbigay. Okay? Ganun po ang pagtulong natin sa kapwa natin, Kristiyano din, and vice versa. Okay? So, even though ganun ang mga Macedonian, nandun pa rin ang kanilang puso para magbigay. Kaya Apostle Paul. Bakit? Ang mindset nila is clothes and raiments, there will be content. Okay. The last verse, last po ito ngayong gabi, Ephesians chapter 4, verse 28. Ephesians chapter 4, verse 28. So, ang sabi po dyan, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the things which is good, that he may have to give to him that needed. Okay? So, wag nang hindi encourageable, hindi in-encourage ang pagnanakaw, bagkos ang ini-encourage ni Apostle Paul ay magtrabaho. Okay? Magtrabaho, magtrabaho, magtrabaho. Na pag ikaw ay kumita na, okay, yung iba doon ay ibibigay mo. Okay? Hindi man tayo nangangailangan dito, for example, wala man naghihirap sa atin, okay, ibigay po natin yan sa ating grace giving, para pag merong time na may nangailangan, meron tayong ibibigay. Kaya nga po yung ating grace giving ay hinati-hati natin into 4 parts, I believe, kung tama ang aking memorya. So, may hati po tayo sa renta, kuryente, tubig dito. And then meron po tayong ministry, pera, budget para sa ministry po natin, sa jail ministry, sa tracts giving, saka po sa mga bagay patungkol sa ministry. Then, meron po tayong nilagay para sa savings natin sa May 2 and 3.
Okay? And then, meron po sa last part is ministering to the saints. Yun po yung iniipon, pag meron pong nangailangan na brethren, at least meron tayong maitulong sa kanila. Okay, meron tayong maibigay. Isa po sa mga nabigyan na natin or nasampulan na natin ay si Simon. Okay, nung siya po ay na-hospital, okay, nabigyan po natin sila ng tulong doon. I believe, Tsaka minsan sa patay. minsan sa mga patay. Okay, yan. Abuloy. Tama ba? Okay, so, yun po ang pwede po natin gawin. Okay, kung meron man tayong pera, okay, at extra, at pinorpose mo, nag-usap na kayo ng Panginoon na ito ang bibigay mo para sa church. At masaya ka doon sa pagbigay mo, ibigay mo sa grace giving. Kaya nga po grace giving, hindi po tayo 10%, 10%. Walang grace giving doon sa 10%. Sa pilitan yon. Okay? So, pag sinabing 10%, okay, utos yun. Okay? Nung pang Old Testament po yung utos na yan. Kung ikaw ay kumita ng 1,000,000, masakit man sa'yo o hindi, ibibigay mo yung 10% ng 1,000,000 na yun. Okay? Imagine niyo. Wala pong cheerful giving doon na nabanggit ayon kay Apostle Paul. Okay? Ngayon, kung mas gusto mo pa ng more than 10%, walang problema yan sa Panginoon. Okay? Basta cheerful ka. Basta masaya ka na ibigay yon, walang problema yon sa Panginoon. Kahit magkano pa yan, walang problema. Ang importante, masaya ka nung binigay mo yan. Okay? Hindi yung binigay mo, tapos nakababa ka na dyan sa baba. Malaki yata yung nabigay ko sa church. Mga ganun, iniisip mo ba? Iniisip mo ba? Nadala ako ng nadala ako ng damdamin ko. Huwag po sana ganun ang mindset po natin. Okay? Pag binigay po natin, sana masaya tayo pag tayo ibibigay. Para pa pagdating sa judgment seat of Christ, okay, kasama po kasi yan sa hatulan ng Panginoon. Baka sabihin kayo, Sister Karen, kaya Pastor, may sukli pa po pala ako. Okay. Saka, huwag sana po natin i-display, no? Halimbawa, 1,000 ibibigay mo. Pag ganun-ganon ka ba? Tapos, bigyan mo ba? Okay, huwag po sana ganun. Okay? So, pag tayo po ay magbibigay, it is between you and God, not me. Wala po ako dyan. Hindi po ako kasali. Dahil hindi po kita titignan ng masama kung maliit lang yung binigay mo. Okay, wala po tayong CCTV dito para tatamaan kita maliit ang binigay mo. Hindi po. Okay, it is between you and God na mag-uusap. Dahil po yung pera ng Diyos ay sa Diyos yan. Hindi ko po yan pera. Okay, kaya nga po as much as possible, ayaw ko or my family na maghawak ng pera ng church. Okay, kasi po maraming pastor ang nasisira dyan sa pera ng church. Okay, yung iba ginagamit, yung iba is personal, yung pinadya-Jollibee naman. Okay, kung meron po ganun, pastor, meron pastor na ganun. Mahilig sa McDo. Mahilig sa McDo. Hindi Jollibee. McDo ba? McDo. Maagang kinuha ng Panginoon. Okay, kaya po, yan po yung isa sa mga, kumbaga, marami kaming experience pagdating dyan. Kaya nga po, pagdating po sa pagtutulong, kung wala pang nangangailangan sa atin, wala naman tayong brethren na nababalitaan, na nangangailangan, okay, ilagay po muna natin sa church fund natin. And then by the time na may kailangan na, okay, doon po tayo magpamigay. Tulad po na nangyari last time, si Evangelist Rogie, namatay yung kanyang biyanan. Okay? So somehow, nakapagpamigay po tayo sa kanila doon sa Mindoro. Okay, hindi po sa laki or sa dami or sa liit ng binigay natin, yung thought po itself. Okay, that is ministry to the saints. Hindi ko mayaman sila, hindi ko maluwag sila sa buhay, ay hindi na nila kailangan yun. Hindi po. Okay, ministry po kasi yan. Okay, kaya nga po si Apostle Paul, pilit siyang tumatanggi, pero namumulit ang Macedonian church. Tanggapin mo to, Apostle Paul. Okay? Pero kaya nga po, ang sabi, last na to, Philippians, total late naman tayo nag-start eh. Okay? Di ba? Philippians chapter 4. Ito yung madalas nating gustong marinig. Okay? Philippians chapter 4, verse 6. Okay, ito yung gustong-gusto nating marinig, no?
Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. Hindi yung but God, ayun. Verse 19, sorry. Verse 19 po, ang sabi dyan is, but my God shall supply all your needs according to His riches in the glory by Christ Jesus. Gusto natin yung naririnig. Pero basahin po natin yung verse 15. Okay, verse 15. Sabi, verse 14 na lang, 14. Sabi diyan, notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Verse 15, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. So kanina, Macedonia ang tumulong kay Apostle Paul. Ito naman, Philippians naman ang tumulong kay Apostle Paul. Nung nasa Macedonia daw si Apostle Paul, walang nakipag-communicate sa kanya, yung Philippians lang. Okay, so binigay concerning giving and receiving. Ang sabi dyan sa verse 16, for even in Thessalonica, he sent once and again unto my necessity. So nasa Thessalonians naman siya, or Thessalonica, patuloy na nagbibigay ang mga Philippians sa kanya. Then verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound in your account. Okay. Tinanggap yan ni Apostle Paul. Okay? Kahit na talagang matulungin ang mga Philippians, tinanggap niya. For what reason? Hindi dahil nanghihingi siya. Okay? Tinanggap niya dahil para magkaroon ng bunga ang mga Philippian church. Magkaroon sila ng record sa Panginoon na sila ay willing na magbigay, tumulong sa brethren. Kaya naman magtrabaho ni Apostle Paul pero tinanggap niya yan para magkaroon ng bunga ang mga Philippian church. Ganon din po sana tayo. Okay, pag mayroong brethren, o mayroong tayong halimbawa, huwag naman sana, may namatayan, okay, nagkasakit, tanggapin niyo po yung tulong ng church. Okay, kasi po, para po magkabunga din tayo, or kami, sa inyo. Nakarecord pa sa langit na tumulong. Willingly. Okay, kasi pag hindi willingly, napipilitan lang, okay, wala pong reward yun sa langit. Okay? So, yun naman po muna ang ating mapag-aaralan, pag-uusapan. Marami pa ang pwede natin mapag-usapan sa principle number 1. Okay? Kasi family-like treatment ito. So, marami pa ang pwedeng sabihin patungkol sa be kindly affection one to another. So, na hopefully makatulong po ito sa mindset natin towards our brethren. Okay? So, prayer request po. Meron po ba mga gustong magbigay ng prayer request nila? Kamusta po pala yung kapatid niyo, Sister Kat? Kapatid niyo po yun, di ba? Yung nag-dialysis ba? Bayaw ni Jun. Bayaw. Ay. Sabi ko sa iyo Okay, sorry. Asawa ng kapatid. Okay. Alam ko yung kapatid niya. Sige. Kamusta po yun? Okay naman po, Pastor. Nakalabas na po noong Sunday. Sinundo po namin sa Balak. Ano na po yung dialysis na yung kanyang Provision. Oo, yung Nagdadialysis po siya dito sa Abitos. May kalaklan. Kalaklan sa Olonga po. sige po. So, pray po natin yung provision, no? Okay, financial assistance ng Panginoon sa kanila. Okay, meron pa po ba? Yun, yung si Kuya Martin, palabas na rin yun, tsaka si, Okay na siya, bro. tsaka yun, si Pao pa rin. Oo. Tsaka po yung misis nung kumpare ko. May cancer kasi. Okay. So, pangalan bro, kailangan ba? Yun sa parang Erwin. Mrs. ni Paring Erwin. Sige po. Si Victor, patuloy po natin mag-pray ang kanyang scoliosis, no? Okay, balitaan mo kami pag umokay na or kung hindi pa umokay, basta balitaan mo lang kami. Nagka-therapy ka pala. Next, July? Tagal-tagal pa yun. Yung Alex X-ray. Para malaman kung okay ba o hindi. Tapos magte-therapy ka na, Victor? Na-stop po.
Stop siya. Okay. Pag-pray natin na pag-pray natin si Brother Victor. Okay, so yun lamang po. Namang iba? Ako masama pa. Masama pakiramdam mo, bro. Okay. Ayan, pag-pray po natin si Sister Karen. Mamaya na kita sa sermonan. Okay. Basta kasama pa nga po yung kapatid po ni Papa ko, yung tito ko. Sino po? Yung Kapatid? kapatid po ni Papa ko, yung tito ko po, Okay po. Solomon po yung pangalan. Parang bedridden na po kasi siya ngayon. Alalam, kasabay din po siya nilabas ng bayaw ko sa Balama. Parang wala na rin matulungan ng ano. Ano po kasi may gasgas yung dito kanya. Bawal siyang main. Ang hirap mo. Tatlong buwan siya, dextrose, walang kain. Ang hirap mo. Pumayat. Pero ano po siya, gising. Gising naman. Gising naman, pero dextrose lang yung pinaka-sustain. Gusto niya na po lumabas. Nilabas na siya. Pero walang improvement. Ang pagkakain po kasi, susuka nun. Opo, sinusukan. Ay, ganun. Tapos May gas-gas po dito ko. lagi po siya sinasalinan ng dugo. Ano pong pangalan ng bayaw mo? Russell. Russell. Tsaka pala pastor si Archie, hindi pa po natin alam kung ano. Oo nga. Sabi ako ulit, sabi ko, matapos na. Oo. Sige po, pray po natin yan. Sabi niya, physician. Secretary, lagyan pa lahat. Madaming pangalan eh. Okay, meron pa po. Siyempre, pag-aaral ng mga bata natin. Okay? Mga source of income. Okay? Mga save loved ones din natin. Okay, okay na? Nalista mo na lahat? Okay, tayo po tumayo lahat at tayo po ay manalangin. Teka lang ang mga pangalan na ating baka may makalimutan. Okay, ito na. Ano na ba? Okay. So, sige po, tayo po ay manalangin at tayo po yung mukot ay manalangin. Lord, thank you so much po sa araw na to na binigyan niyo po sa amin. Salamat po, Lord God, sa pag-iingat, pagkabay niyo po, Lord God, sa amin, sa pagpunta po dito sa lugar na to, sa Tabernacle, Lord God. Lord, salamat din po sa inyong mga salita. Salamat po, Lord God, sa mga principle na galing sa inyo, O Lord God, upang mapag-aralan po namin kung paano namin katuhin ang kapwa namin Kristiyano. Lord, patuloy po kami dumadako sa aming mga prayer request, O Lord God, ngayong gabing ito, na Lord, sana po pagkalooban niyo po kami ng mga answered prayers, O Lord God. Sa likod po ni Victor, sa kanyang scoliosis, Lord, sana po ay maayos na po ito. Lord, patuloy po kayo mag-provide, magbigay po ng financial assistance kay Brother Victor, Lord God, sa kanyang scoliosis. At Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo ang tito ni Brother Jeff, Lord God, na si Mr. Solomon, Lord God, the Lord, kayo na pong bahala sa kanya. If there's a chance po, Lord God, na ma-sharean po ng gospel siya, Lord God, please give us, give Brother Jeff din po, Lord God, upang mabahagian po siya ng salita ng Diyos, upang maligtas po siya. At patuloy po namin pinapaubaya sa inyo ang kanyang kalagayan. Ngayon din po, Lord God, yung bayaw ni Brother Jeff din, na si Russell, Lord God, na Lord, kayo na pong bahala mag-sustain sa kanyang pangangailangan sa kanyang pagdadialysis. Lord God, patuloy po namin itong nilalapit po sa inyo. Kaya na pong bahala sa kanilang financial needs, Lord God. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo si Kuya Martin, Lord God. Na Lord, sana po ay okay na po siya at maging maayos na po sana ang kanyang kalagayan. At if there's a chance din po muli na ma-share po siya ng gospel, Lord God, na sana po ay mabigyan po. It's either Kuya Arnold or kami, Lord God, or kung sino man po na ipapadala ninyo, Lord God, upang ma-share po ng gospel sa Kuya Martin. Lord, patuloy din po namin na dinadalangin sa inyo yung asawa po ng kumpare ni Kuya Arnold, Lord God, na may cancer. Lord, kayo na pong bahala sa kanila at patuloy po kayong mangusap
sa mag-asawa na yun, Lord God. At sana po mag-share din po sila ng gospel at kayo na pong bahala sa kalagayan po ng asawa ng kumpare ni Kuya Arnold. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo si Karen, Lord God, sa karamdaman na kanyang, sama ng pakiramdam na kanyang nararamdaman. Ngayong gabing ito, Lord, sana po alisin niyo na po ito, discomfort, Lord God. Kaya din po yung mga brethren na hindi po naka-attend, kung ano man po ang kanilang reason, patuloy po namin silang pinapabaya sa inyo. Kung sila man po ay may sakit, Lord, kayo na pong bahala magpagaling sa kanila. Lord, bigay po sa kanila ng kalakasan physically. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung nagre-rent po sa, o renta po sa lugar ni Ate Luz. Lord, sana po ay magtuloy-tuloy na po ito at maging success na, O Lord God, na magrenta. Kaya hindi po yung binibenta yung kanyang bahay. Lord, sana po magkaroon na po sana ng buyer at kayo na po bahala rito, Lord God. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung bigasan, saka po yung freezer at chiller na binibenta rin ni Ate Luz. Na Lord, sana po mabenta na po ito upang makatulong din po sa May 2 and 3. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung si Norlin sa kanyang pagtatrabaho, si Dadig, Lord God, sa kanilang pagbiyahe-biyahe. Lord, ingatan niyo po sana sila, gabayan niyo po sana sila sa daan, Lord God, at kayo na pong bahalang tumulong sa kanilang trabaho. Gayun din po, Lord God, si Brother Tong sa pagtatrabaho po niya as a family driver, Lord, ingatan niyo po sana siya sa daan, gabayan niyo po siya sa kanyang pag-drive, ilayin niyo po siya sa mga barumbadong driver, O Lord God, at ang mga road rage, O Lord God, ilayin niyo po sana si Brother Tong dito. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo ang mga source of income po namin, O Lord God, na Lord, patuloy niyo po kami pagkalooban ng wisdom and knowledge, O Lord God, kung paano ito ma-improve, O Lord God, at kung paano ito mapalago pa, O Lord God, na upang makatulong po sa amin pangangailangan, sa amin financially, gayon din po sa may bibigay po namin sa brethren. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung mga estudyante, nag-aaral sa kanilang biyahe-biyahe, O Lord God, sa pag-duty ni Caleb, O Lord God, na Lord, sana po patuloy niyo po siyang ingatan, layin niyo po siya sa sakit, lalo na sa hospital po siya nakadestino, O Lord God. Lord, patuloy po namin dinadalangin sa inyo ang bawat isa, ingatan niyo po sana kami sa aming pag-uwi, gabayan niyo po ang bawat isa, O Lord God. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo yung mga nasishare po namin ng gospel. O yung mga nakakapakinig po ng inyong mga salita. May you please talk to them, O Lord God. Mangusap po kayo sa kanila. Patuloy po namin silang pinapabay sa iyo. Especially po yung mga nasa BJMP at saka sa mga custodial facility, O Lord God, ng Dinalupian at saka ng Hermosa. Lord, kayo na pong bahala mangusap sa mga kabataan namin na-sharean kanina. Lord God, kayo na pong bahalang bumabay sa kanila. Lord, maraming salamat po sa inyong kabutihan, maggabay, at Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo si Brother Jeff sa Sister Kat, O Lord God, na pagkalooban niyo po sana sila ng baby, O Lord God, kayo na pong bahala sa kanila, O Lord God. Maraming salamat po muli sa inyong kabutihan, pagmamahal sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ay, Sister